Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, patuloy ang pagtatanyag ng kaiga-igayang kaarawan ng ating Panginoon. At tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ay nakatakdang ubawit ng mga pagpupuri, pagluwalhati at pagpapasalamat sa ating Panginoon, sapagkat ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay gumawa ng kanyang mga kagilagilas na mga gawa para sa ikaliligtas ng lahat ng mga sasampalataya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At malinaw ang sinasabi ng kasulatan, hindi tayo magugulo, mga kapatid at mga kaibigan. Magkakaroon tayo ng direksyon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, sapagkat saksi ang Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat na sa kanyang banal na bundok ng Sayon, ipapahayag ang mga kagilagilas na mga gawa ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, tugtin natin kung alin yung nasusulat, patuloy natin ipakilala, itaas ang pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga tinig na may buong kagalangang nagpapahayag ng kagilagilas na gawa ng ating Panginoon. Amen. Halina't magsiawit, mga kapatid at mga kaibigan, ipahayag natin ang kagilagilas na gawa ng ating Panginoon. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasagdanan ng kagandahan, at Diyos siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang inibig, nagdaong pahingahan, inilagay niya ang haring pinagsasalihan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tuparan kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy natin luwalhatiin sa ating dalangin ang ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, salamat Panginoon sa pagginhawa ng aming mga lakad, sapagkat tunay na sa pagsubaybay namin sa propesiya na nakatakdang maganap sa panahong darating. Nagagalak kami Panginoon kung paano pinapaunawa sa amin ang lahat ng mga bagay na marapat namin ipamuhay, upang sa pagtupad namin ng ministeryo ay maging kaluburan mo kami sa iyong kapangyarihan sa sangkalangitan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat narito ang iyong mga tapat na lingkod na patuloy na ihahayag ang iyong katwiran sa lahat ng mga taong kumataan sa buong sanlibutan, upang ang biyaya ng pananampalataya, ang talisay na pag-asa at pag-ibig ay manahan na sa puso pag-iisip ng sinumang taong kahabagan mong maging bahagi ng iyong banal na bayan sa makatwid bagay ng iyong banal na bundok ng Sayon. Amen. Sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, sa aming sasalitain, sa aming kalooban, sa lahat ng aming kikilos, ipinamamagitan namin at itinitiwala namin sa iyong lahat
Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Una sa lahat, sa pangalan ng Kristo na aming tunay at iisang Diyos na tagapagligtas, binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksi sa isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Amen. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Nasaksi tayo ng Panginoon Diyos na buhat sa pasimula ng likhain niya ang langit at lupa. Ang Panginoon Diyos ay pumapaibabaw sa tubig, pumapailang lang sa kalawakan ng sangkalangitan. Amen. Sa Genesis pa lang po, nagpapakilala na ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Period. Amen. Maliwanag po sa atin. Amen. Nagsalita, nagkaroon ng langit. Nagsalita, nagkaroon ng dilim na tinawag na gabi. Nagsalita, nagkaroon ng liwanag na tinawag na araw. So sa pamamagitan ng salita, natitinig niyo po ito. Yung pagiging saksi ng bundok ng Sayon sa isang Diyos na tunay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Napakatakila pong araw nito. At isa na lang ang pag-iisip na magkakaroon tayo ng engagement. Authentic sa langit. Naka-engage sa langit. Magsikuha rin naman tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo upang mabago yung pag-iisip natin. Ayon po ba ayon po ba tayo doon? Amen. Amen. Nakikita niyo ba yung Republika ng Pilipinas? Sobrang gulo na. At yung makakarating bansa natin sa buong Asya, ano ang mga motibo? Di ba ang pinaglalabanan, ang ugat, lahat kayamanan. Sa lahat ng tinatutuparan, nung nagagalak na mainam sa atin ng ating Ama, na ibigay sa atin yung kaharian. So yung grammar ng kaharian, yung katwiran ng Panginoon Diyos nagagalak sa atin, namumunting ikawan, ibigay sa atin yung katwiran, ganapin natin yung katwiran ng Panginoon Diyos, nasambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya period, wala naman tayong pwedeng idagdag Amen. Wala na tayong pwedeng ibawas pa. Amen. Pwede ba natin bawasan ang kalikasan ng nature ng Panginoon Diyos sa pasimula, sa Genesis, nung likhain niya ang langit at lupa, nasa ibabaw siya ng tubig, na pumapailang lang siya sa kalawakan ng sangkalangitan. Kaya period. Amen. Kaya una sa lahat sa pangalan ng Kristo, binabati namin lahat ng mga may pandinig na ng kapayapaan ay sumaatin ng lahat Dito na lang nakasalalay ang pag-asa nating lahat Dahil talagang nagkakagulo na maraming mga bansa sa buong mundo Ngayon, kung hindi tayo magsisikuhan ng pag-iisip na ito ay nasa pamamagitan ng Kristo, bulay-bulayin natin, evaluate natin, mababago kaya yung pag-iisip natin. Naalipin na tayo ng Diablo na tinatawag na Satanas sa buong mundo. Di ba napapanood natin sa Meta o sa YouTube, yung maging matataas na opisyal ng estado natin, napakatataas na mga pinag-aralan. Saan saking? Saan saking? Sa karangalan, sa kayamanan. Sino ba saking? Isa lang ang puno ng kasakiman yung dumaya sa buong sangkatauhan. Si Satanas na tinatawag ng Diablo. O isa lang babago ng pag-iisip natin para mabuhay tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ang sabi sa atin, ang utos sa Pilipos chapter 2 verse 5 and 6.
magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo. Ang Panginoon po ang nag-iimbita sa atin para matyak na natin yung kaligtasan ng kaluluwa at ng buong pamilya natin. Kaya ano bilin sa atin? Huwag natin ipinagpapaliban nito. Ang nakasalalay buong pamilya natin pagka pinagpapaliban natin, muli natin siya pinagdudusa sa krus eh. Kailangan maramdaman natin ito. Amen po ba? Amen. Ayaw niyang mapahamak ang tao eh. Ang tao na alipin ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya itong ginagawa natin, 2 o 3 nagkatipon, sumasa atin ng ating tagapagligtas eh. Maunawaan po ba natin? Paiiranin natin yung common sense natin. Amen po ba? Amen. Hindi yung ang paiiranin natin eh, nasasaktan tayo. Isipin natin bilang tao. Matagal natin pinaninibugo ang tagapagligtas natin sa mga bagay na pangangailangan natin sa buhay natin dito sa mundo eh. Ipinagpapalit natin siya sa pangangailangan natin bilang tao eh. Ang hain sa atin eh, God is love forever. Lahat naman tayo, mahirap at mayaman, may kanya-kanya tayong pasanin. Dadaan tayo sa iba't ibang uri ng pasanin natin, mayaman at mahirap, masama at makasalanan. Kaya napakadakilang okasyon itong inihanda eh. 2 o 3 nagkakatipon, sumasa atin ang tagapagligtas sa pamamagitan ng hula ng mga banal na propeta, na ang pagsamba ng tunay na iglesia na nararanasan yung panlilibak at panlalait at nararanasan yung pangungutya at pag-iusulto ng mga tao dito sa mundo dahil inilagay tayo sa isang hamak na kalagayan ng pagdiriwang at pagpupulong. Naunawaan po ba natin? Amen. Suriin natin mga relihiyon ngayon. Ang gaganda ng karangalan, ang gaganda ng mga profile, ang gaganda ng kalagayan, ang lalaki ng mga building. Ang tanong, iniutos ba magpatayo tayo ng building para doon natin sampahin ang isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan? O sa paniniwala natin sasampahin para magkaroon tayo ng authentic engagement sa tagapagligtas? Hello, people of God, nationwide, worldwide, in the 7 continents, all over the nations. Nakagagalak po itong open ng book of Isaiah chapter, nakalasa nga po itong Isaiah chapter 61 verse 7. Nakilakas po at namatinig ng mga listeners at believers ng Panginoong Jesucristo. Kahalili ng inyong kahihiyan ay nagtatamo kayo ng ibayong karangalan at kahalili ng pagkalito ay nagagalak sila sa kanilang bahagi. Kaya't sa kanilang lupain ay mag-aari sila ng ibayong kasaganaan, walang hanggang kagalakan ang mapapasa kanila. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita sa pamamagitan ng Jesucristo na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi ng tunay at iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Nadinig po natin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, kahalili ng inyong kahihiyan ay magtatamo kayo ng ibayong karangalan at kahalili ng pagkalito at kahalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi, kaya't sa kanilang lupain ay mag-aari sila ng ibayong kasaganaang walang hanggang kagalakan at mapapasa kanila. Amen. Ito, liwanag po nito. Ito, magaganap pa lang ito sa babaeng bao, sa dalisay na relihiyon, na ang pangalan ng dalisay na relihiyon na ito yung tinutukoy na itinuring na asawa at katipan ng tagapagligtas.
O eto yung katumparan ng hula sa isang hamak na relihiyon, sa isang kinukutyang relihiyon, sa isang iniinsultong relihiyon, sa isang pinagtatawan ng relihiyon. Iba yung kagalakan, ang kahalili ng kahiyan nung kinukutyang relihiyon at iniinsultong relihiyon. Ang daming nangangaral, inaalis yung relihiyon. Ano kahalili nung kinukutyang relihiyon? Pinadadalaw yung babaeng bawi, yung dalisay na relihiyon. Iniinsulto lang yung dalisay na relihiyon eh. Ibalbit natin yung mga masasaganang relihiyon ngayon. Di ba nagniningningan sa karangalan? Nagniningningan sa kasikatan? Mataas pa posisyon sa tagapagligtas? Mga reverend? Sino ho ba ang dapat na tumanggap ng posisyon ng reverend? Isa lang ang pangalan na. Nung nagpasa ng krus na nagpakababa sa buong mundo, pinaglingkuran ng buong mundo. Hanggang kamatayan. Hindi nasumpungan ng kasalanan yung naglingkod sa mga tao para bigyan tayo ng karangalan sa future, na magaganap Naunawaan po natin. Amen. Amen. Ang kahalili ng dalisay na relihiyon na hinahamak at kinukutya at pinagtatawanan at iniinsulto at nililiba, karangalang hinililipas. Na-evaluate mo ba natin? Amen. O ito yung relihiyon na hindi kilala. Hinahamak lang sa buong mundo. Hindi kilala tingnan niyo mga relihiyon na mga nakilala. Sikat na sikat. Kaya nakakalungkot po yung mga nangangaral na dinadaya yung mga pusong walang malay. Ano po? Sila yung kinatitisuran ng mga nakikinig Nagdadala ng masamang balita. Amen po ba? Amen. Hindi nasumpungan ng kasinungalingan ng image of God Hindi nasumpungan. Open the book of John chapter 14 verse 4 up to 15. Pakibasa po natin yan. Nakasa natin para matinig ng mga believers in Christ in the resurrection. Mahal po. Huwag magulumayanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumoroon at kayo'y mapaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nakakilala ninyo, ay makakilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong makakilala, at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon ng panahon ako inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsasampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung di kayo ay magsasampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawain. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan,
ay yaon ang aking gagawin upang ang ama ay lumuluhati sa anak. Kung kayo magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. At kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa kanyang mga gawa, sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita na ginaganap ng Iglesia ng Bundok ng Sayo. Amen. Maliwanag po, yung natinig natin. Amen. Kung iniibig natin ang Panginoon Diyos, gaganapin natin itong nadidinig natin eh. Amen. Huwag nating i-ignorin eh. Kaya ang paalala sa ating lahat, binibigyan na tayo ng comfort eh. Inaaliw na tayo para maging tagalangit na tayong lahat eh. Bakit po? Napakadakila ng kamatayan sa krus eh. Yung pagkabuhay na magmuli. Para ihanda na tayo walang dumis at kapintasan, kaya wag natin sasadyain na ito eh, limutin eh. Kabilin-bilinan ito. Dahil may panganib na darating. Amen po ba? Amen. Huwag nating pagmalangan, huwag nating gamitin yung kalakasan kung ano meron tayo ngayon. Magpakumbaba po tayo na may paggalang at respeto at pananampalataya. Hindi natin alam ang maghapon. Hindi natin alam ang mga darating na gabi sa atin. Kung tayo ba ay malakas ba? Kung tayo ba ay makakita pa ng liwanag sa mundo? Amen po ba? Amen. Napakaliwanag po nung sinasabi ng ating tagapagligtas doon sa mga eksena ng tanungan at ng pagsasalita ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kung saan ako naroroon, doroon kayo. Authentic, ano po? Authentic. Kaya tignan niyo yung nangyayari sa muling pagparito ng tagapagligtas natin. Napakarami na ng tanda ng kababalagan sa langit, sa lupa, at sa buong mundo. Nagaganap na yung malalakas na kalamidad, malalakas na bagyo, malalakas na lindol, at yung pang mga sakit na dumarating. Yan po ba, hindi pa natin na-obserbahan? Huwag natin pairanin yung lakas ng loob natin. Amen po ba? Amen. Huwag natin ipagmalaki kung ano meron tayo sa mundo. Sa akin, ang ipinagmamapuri ko at ipinagmamalaki ko, yung kabutihan ginawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan po natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, buhat sa pasimula, period. Ano sabi kay Felipe? Matagal mo na akong kasama, Felipe, hanggang ngayon ay hindi mo ako nakikilala. Naunawaan po natin, common sense. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa nagsubo sa akin eh. Amen. Ano larawan ng Panginoon Jesucristo sa ikatlong araw? Pasok tayo doon sa diresibo. In Lucas chapter 24, verse 36, nakapilit yung pinto ng mga banal na apostol eh. Nag-meeting sila, nagpupulong sila, pumasok ang tagapagligtas eh. Ano sabi sa kanila? Kapayapaan ay sumayin nyo. Huwag magulumihanan at huwag kayong matakot. Ako nga rin ito. Ako'y espiritu at walang laman, walang mga buto. Naunawaan po natin, nagpakilala ang Panginoon Diyos sa mga banal na apostol eh. Ano sabi? Huwag magulumihanan ang inyong mga puso at pag-iisip. Ako nga rin ito. Ako'y espiritu at walang laman, walang mga buto. Maliwanag po sa atin, nagpakilala ang Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Jesucristo, na paniniwalaan natin. Kung tunay tayong kaibigan ng tagapagligtas, tutuparin natin itong utos eh. Jesus Christ is the greatest first commandment of God. And the second commandment is love your neighborhood. Ito, nandidinig yung pag-ibig ko sa kapwa ko. In the seventh continent all over the nations, meron pa bang hihigit na utos dito? Meron pa po bang hihigit? Dalawa na lang utos ha. Ibigin natin ng Panginoon Diyos
ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong gawa. Kung tunay tayong friend of Jesus, gaganapin natin ito sa buhay eh. Ipamumuhay natin ito eh. Kung tagalangin tayo, gaganapin natin ito sa mundo para bigyan natin ng karangalan ng kaluwalhatian at kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ipamumuhay natin, ipaghihiyawan natin ito sa buong mundo sa gitna ng mga mamumusong at gitna ng mananalansang at mga sinungaling na mga nangangaral ngayon eh. Inilihim ito ng mga maraming pastor ngayon eh. Naunawaan po natin kung ano narawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likhay ng langit at lupa. Ang Diyos eh, nasa ibabaw ng tubig, pumapailang lang sa kalawakan ng sangkalangitan. Yan o kalikasan ng Panginoon Diyos. Kaya bilang mga tunay na iglesia na authentic sa langit, naka-engage sa langit, ang bundok ng Sayon, na buhay ang pagpupulong ng bundok ng Sayon na nakatala na sa langit, na bunga sa pagkapakanay ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, na kung ano larawan ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari, gayon din ang larawan ng pagpupulong ng iglesia ng bundok ng Sion. Gusto nyo matinig yung testimony, yung resibo, Romans chapter 8, verse 29 up to 30. Sa pasimula pa lang, kilala na tayo ng Panginoon Diyos eh. Itinalaga na tayo maging katulad niya eh. Amen po ba? Amen. Mahirap bang unawain nyo, itinalaga na tayo maging katulad ng Panginoon Diyos sa pagparito niya sa pangalan ng Yesu Cristo na paniniwalaan natin. Yan ang damit ng tunay na iglesia, yung katwiran ng tanda ng patotoo ng mga saksi tayo ng buhay ng Diyos, ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa huling panahon. Do you believe that? To all listeners of God. Amen. Amen. Naririnig niyo po ba ako? Isang hamak na tao lang ito. Yung nadidinig niyo sa meta, sa social media. Isang dukha, isang mangmang na tao na isinubok upang magmensahe. Itinatanyag po ang kaaya-ayang kaarawan at nakalulugod na paghahain ng pasasalamat at papuri sa isang Diyos na sinasamba ng iglesia ng bundok ng Sayon. Nabasa niyo ba Hebrews chapter 12 verse 22? Eh nakagagalak, nag-reels kami, mismo ang meta bibigay ng testimony na ang bundok ng Sayon eh, mga tao kalipunan ng Panginoong Jesucristo na sumasamba sa Espiritu at katotohanan eh. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, nasa inyo kalayaan itong lahat eh. Nasa inyo ang desisyon ito. Hindi kami tinawag para akitin at dayain pa kayo. Tinawag kami para maghayag ng katotohanan na ipamumuhay natin yung katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Period tayo doon. Suriin niyo yung mga pastor na nagtuturo sa inyo, ililihim nila yung kaluwalhatian at karangalan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Ano ang kahalinin ng paglilihim? Puro pilak eh. Puro pilak, puro pilak, puro karangalan, puro karangalan. Eh, lumilipas lahat yan. Lumilipas lahat yung pinagnanasaan dito sa mundo ng mga dinaya ng Diablo. Lagi si Satanas, may hatol na. Saan maghahari ang kordero? Ninasa at pinili na pamumunuan ng tagapagligtas ang bundok ng Sayon na hindi na magwawakas ang pamumuno at pamamahala. Book of Isaiah chapter 8 verse 18. Ito, gulay-gulayin natin ito, maririnig nyo na ipapahayag ko sa social media. Narito ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakakabalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Sayon. Amen. Ito, pinakatanda ang bundok ng Sayon sa alinmang organisasyon ng relihiyon. Authentic in heaven. Kanino ko kinukuha yung resibo, yung premise, yung promise? Di ba sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Nadinig niyo po, magiging pinakatanda at kababalaghan sa balat ng lupa.
ang pagsamba ng tunay na mga iglesia na may mga tatak ng patotoo ng tagapagligtas natin na pag-unang utos ng Panginoon Diyos na sumasa atin ng Panginoong Kristo sa pagdiriwang natin, nambunga tayo sa pagkapanganay, na pinagiging ganap tayo at inihanda tayo walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Aling organisasyon ng relihiyon sa mundo ang may ganito ka-authentic na premise of God? Isa lang ang may hula na pinaganda ng tahanan sa langit. Ang banal na bundok ng Sayon. At napakaraming kumukuha at nagkukong ng bundok ng Sayon. Suriin natin ano ang pagkilala ng mga kumukuha ng hula ng mga banal na propeta na banal na bundok ng Sion, na bayan ng Diyos na buhay. Isa lang ang pagkakakinala ng paniniwala ng banal na bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Saksi na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Period tayo. Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan ba natin yung kompetisyong nagaganap, yung digmaan spiritual nagaganap sa huling panahon? Break news, oh. 7 continent all over the nation, papailang lang sa kalawakan ng sangkalangitan ng tinig ng tagapagligtas at walang magiging dahilan ng mga may pandinig na hindi natin tumadidinig. Napaka-aware netong last days. Kaya maging smart tayo. Ipangilin natin ito. Ipangbuhay natin ito. Huwag natin titignan yung nangyayari sa atin dito sa mundo, sa balat ng lupa, sa mga troubles and trials and sufferings natin. Amen po ba? Amen. Be strong and be strength. Trust in the Lord with all my heart, with all my strength, with all my mind, with all my soul. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Ano pa kabuluhan ng mga pagsisikapan natin sa mundo, kundi natin pararangalan ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa buhat sa pasimula. Suriin natin yung puso't isip natin, yung buhay natin sa mundo, kung hindi natin siya pararangalan sa ilalim ng palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Meron kaya tayong pag-asang iniintay kung hindi natin ito legit na ipamumuhay? Nadinig niyo yung pagiging reels ko, yung pagiging reality ng pagiging watchman-servant ko, isang mangmangat duka, isang mapagkailangan at laging nagkukulang sa alaman at katalinuhan? Sino nagpuprovide ng kaalaman ko na nadidinig niyo sa nabi ko? Isa lang ang Diyos natin, ha? Isa lang ang nagdusa sa krus, ha? Amen po ba? Amen. Ba't ang daming lumilitaw na napakaraming denominasyon ng Panginoon Diyos ngayon? Basahin natin sa Book of Genesis chapter 1. Ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Pinakita na doon yung pagiging Diyos ng tunay na Diyos na walang ibang Diyos na nauna sa iisang Diyos na sinasamba ng bundok ng Sayon. Amen. Na matapos niya likhain ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit ay sinabi ng Panginoon Diyos na walang ibang Diyos na nauna sa akin. Nang lalangin ko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Nagpakilala ako sa inyo. Naghayag ako sa inyo. Nagligtas ako sa inyo. Kayo ang mga saksi ko. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako ang Diyos nyo. Walang ibang Diyos na nauna sa akin. Walang ibang Diyos na nauna sa akin. Walang ibang batong pangbuwan sa akin na nauna nang lalangin ko langit at lupa. Who is the chief cornerstone of Zion? Saan inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan na ipapahayag ito sa 7 kontinente, sa lahat ng mga tao sa buong mundo upang gawing agipin ng mga tao may pandinig at makinabang ng buhay na walang hanggang. Ipinangako ng ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo na paglilingkuran natin at papupurihan natin at pararangalan natin at datakilain po natin sa huling panahon. Sino nag-saturate na itong huling panahon? Isa lang ang makagagawa nito, ah. Amen po ba? Amen. Ito ay nilalatag ko sa social media. Nakilala niyo yung pagiging
content creator ko, sino lumikha ng banal na kasulatan, sino lumalang ng banal na kasulatan na nasulat ang mga ginawa ng Panginoon Diyos sa Holy Bible. Who is the author of the Holy Bible? Jesus Christ is the author of the Holy Bible. Jesus Christ is the principal of the Holy Bible. Walang ibang pangalan na gagamitin tayo na ma-involve sa banal na kasulatan. Isa lang ang pangalan ng Panginoon Diyos in the beginning. Period po tayo. Amen. Ang daming nagdi-deny sa Panginoon Diyos eh. Kaya lahat ng gumagawa at pinasisinungalingan, ang kabanalan ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Paranagutan natin yan. Dahil may darating pa, nakapigatian sa mundong ito, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa, magkakagutom sa espiritual na pananampalataya ang buong mundo. Saan na masusumpungan yung pagkain espiritual na kumakain ito ay mga hinirang at pinili at ipinaghanda ng pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Sa banal ng bundok ng Sayon, ipapahayag ang nilalaman ng banal na kasulatan na ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Binigyan ng katiyakan yung mga authentic church na nakatala na sa langit. Open the book of 1 Peter chapter 2 verse 9. Pinili na bayang sariling pag-aari ang banal na bundok ng Zion na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag at nahabag sa atin sa madilim na dako ng mundong ito. Ano ang pangalan ng piniling bayan na sariling pag-aari? Ipinaganda ng tahanan sa langit eh. Authentic. Recorded in heaven ang bundok ng Zion. Kaya ang pagpupulong ng banal na bundok ng Zion, isa lang ang matitingin yung pagkakakilanlan eh, mga saksi sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan. Di ba ang larawan ng Diyos sa aklat ng Henesis, ang Diyos ay Espiritu, pumapailang lang sa kalawakan ng sang kalangitan, period. Amen po tayo doon. Amen. Kaya lahat nung nagugulumihanan ay kagagawa na ang Diablo na tinawag na Satanas eh, inilihim ng Diablo yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo dahil alam ng Diablo na dito siya hatulan. Amen po ba? Amen. Hatulan ng Panginoon Jesucristo ang sanlibutan eh. Nakalagay sa aklat ng awit yan eh. Ayon sa katwiran. O kaya pag hindi natin ito ipinamuhay at nilimot natin ito, ano pa hinihintay natin sa mundo? Di paghatol. Kaya lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng Jesucristo, wala nang hatol. Ang hindi sumampalataya sa pangalan ng Jesucristo bilang magiging saksing tapat sa iisang espiritu at katotohanan, hinatulan na sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mapapanood nyo naman yan sa screen eh. Naka-plug sa screen nyo yan eh. Yung bawat lumalabas sa labi ko, mga verses yan eh. Natupad sa atin yung sinasabi kay Propeta Isaias na kahalili ng kahiyan ng bundok ng Zion eh. Karangalang walang hanggan, sabi ng Panginoon Diyos eh, ipakikilala ko kayo na tunay na aking mga lingkod eh. Kahalili ng inyong kahiyan eh, karangalang hindi magwawakas eh. Amen po ba? Amen. O ngayon, ano kahaliling ng mga nandaya at nagliling lang at nambumusok sa Panginoon Diyos? Tatandaan natin ano po, lahat ng kasalanan nagagawa ng tao, may kapatawaran eh. Ang walang kapatawaran eh, yung pusukin natin yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa eh. Amen po ba? Amen. Eh, maiksing panahon lang yung karangalan. Tatanggapin natin dito sa mundo eh. Kaya lang, yung kahanili niya, eh walang hanggang pagdurusa araw at gabi. Mamili tayo. Kaya yung kaligtasan, malalim po ang hain nito. Amen po ba? Amen. Kaya kung meron man tayong dapat ipagmapulit, ipagmalaki, ang ipinagmamalaki ko, ay yung pong gawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na hayagang
pagka-Diyos ng iisang Diyos na tunay na sinasamba ng Iglesia ng bundok ng Sayon, na kumakatawan sa pag-iisip ng tagapagligtas ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung may pag-iisip ng tagapagligtas. Ang liwanag sa sigat ng araw na ang sinasamba natin tunay na Diyos Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Suriin niyo yung mga iglesia malalaki ngayon. Yung mga masikat-sikat na iglesia, ang gulo ng pagsamba walang direksyon Alalahanin natin na maluwag ang pintuan patungo sa kapahamakan. Makipot ang pintuan sa kaligtasan ng tagapagmana na nakatala sa langit. Bakit po? Marami tayong babatayin dito sa balat ng lupa Aariin nating lupilan tayo Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung tagapagmana ng pangako na buhay na walang hanggan? Inaari ng tunay na iglesia na authentic sa langit yung kapakinabangan sa lupa Dahil hindi na maisalarawan yung karangalan at yung pagiging awardin natin sa langit Hindi na maisalarawan yung karangalan ipagkakaloob sa atin ng tagapagligtas natin sa langit Buhay na walang hanggan ngayon, yung mga maibigin dito sa sanlibutan na pinaninibubuan tagapagligtas sa walang hanggang pag-ibig na inalay sa mundo. Kahalili. Araw at gabing pagdurusa Kaya maluwang ang pintuan na pinapasukan ng mga nabubuhay sa sanlibutan na pinagdarasaan ng mga bagay na nakikita sa sanlibutan na hindi sinasamba ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos hindi nakikita, nasasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag po sa atin. Amen. Kaya kung iniibig natin ang Panginoon Diyos, sasambahin natin siya na siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na invisible, na hindi natin nakikita, pero nagagawa natin na sambahin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo dahil nagpakilala siya. Nahayag ang larawan ng Diyos sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. That is the marvelous thy work of God. Yan ang kagilaginalas na kapabalagan na ginawa ng Panginoon Diyos na sinasamba ng tunay na mga iglesia sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Period. Nakagaganap po ito ang okasyon ng banal ng bundok ng Sayon na nakatala sa langit na hindi magwawakas ang okasyon Maraming magwawakas na magagandang organisasyon na magkakawasak-wasak at magkakagimagi-giba Nakita niyo ba yung isang organisadong relihiyon ngayon? O wala nang saysay? Wala nang bango, Ganon kabilis lumago, ganon din kabilis malanta. Amen. O nasaan yung nagtatanyagang mga mandarayang pastor? Kung meron man tayong dapat katakutan, isa lang ang pangalan Kung meron man tayong dapat ipagmalaki sa puso't isip at labi natin, isa lang ang pangalan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? I am the first and I am the last. I am the beginning and I am the last. Naunawaan po natin kung paano natin nakikilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Nahayag ang larawan ng Diyos sa ikatlong araw Sino gumawa ng panglilinglang at pandaraya? Si Satanas na tinatawag na Diablo. Buhat sa pasimula, dinaya si Eva. Di na pandemya tao. Lahat ng henerasyon ng tao na alitin ng tita ng kasalanan. Sino ngayon ang umibig sa tao? Di ba ang Panginoon Diyos din na dito sa mundo? Nagbata, nagpasa ng krus, nagdusa sa pangalan ng iisang Diyos na tunay na si Jesucristo, nahayag ang kalikasan, ang nature ng tunay na Diyos na Espiritu buhat sa pasimula na nasa ibabaw ng tubig na pumapailang lang sa sangkalangitan hanggang sa wakas ng lupa. Naririnig niyo po ba ako? Amen.
Ang daming nangangaral, nilagyan ng denominasyon ng kalikasan ng tunay ng Diyos na sasambahin ng tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba. Ang dami pang nadaya ng Diablo na ngayon ay mga ipokrito, mga paingbabaw, mga lapastangan, mga mananalansang, mamumusong, matataas pa ang karangalan sa mundo, mga traidors, mga palalo. Napakasakit po nito dun sa mga nangangaral na bulaan eh. Amen po ba? Amen. Ba't ba masasaktan? Guilty. Hindi nasumpungan ng kasinungalingan na ipinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang kalikasan ng kaluwalhatian ng kanyang kadakilaan sa pangalan ni Jesucristo sa gitna ng mga patay eh. Alam niyo ba yung patay? Spiritually blind, spiritually dead. Naunawaan natin yung buhay ang pananampalataya na dinilig nyo sa social media na ang Diyos ay Espiritu, may pag-iisip ng tagapagligtas natin, binago na yung pag-iisip ng pamumuhay natin sa paniniwalang espiritual. Kung hindi inihain ng Panginoon Diyos yung kanyang pag-ibig sa mundo, sa 7 kontinente, mababago ba yung mindset ng pag-iisip natin pagdating sa purely spiritually? Matatransform ba tayo? Mako-convert ba tayo? Sasaatin ba yung pag-iisip ng iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi at witness ng buhay na Diyos ng ating mga ninuno ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob hanggang sa wakas ng lupa? Mananahan siya sa puso't isip ng mga listeners, ng mga believers na mananalig sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan na sinasamba natin ng buhay ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, buhat sa pasimula hanggang sa kawasan ng sanlibutan. Amen. Nakamamangha po itong pagdiliwag na inihain sa atin. Authentic in heaven. Isa lang ang Diyos na sinasamba ng bundok ng Zion sa Espiritu at katotohanan, authentic sa langit, naka-engage sa langit. Nakatawaan natin yung buhay ang pagsamba. Iisa lang ang sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na binago yung pag-iisip natin, yung lakad ng paniniwala nating lahat. Covered tayo, na-transform tayong lahat, na-revive tayong lahat, nagkaroon tayo ng acceptance lahat, nagkaroon tayo lahat ng commitment lahat, nagkaroon tayo ng spiritual obedience lahat. Common, iisa lang ang denomination ng pag-iisip nating lahat. Iisa lang ang doctrines na pinanggagalingan ng module na paniniwalaan natin ng genuine, authentic church recorded in heaven, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Do you believe that? Amen. People of God, are you listen carefully in the 7 continent, people of God, all over the nations? Nakamamanghang napakadakilang okasyon po nito. Napapanood niyo ba kayo yung worst na ipinakikita sa YouTube? Yung naghahain sa Diyos ni Dagon na iniinom mga dugo ng sanggol na bata. Talagang even worship, ano po? Amen. Kaya nga sa huling panahon, iniimbitahan tayo, tinatatakan tayo ng patotoo na ang Diyos Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Amen. Nagbibigay ako ng sample. Nung papuntahin si Josue sa Jericho, may isinubo si Josue na mga tiktik sa Jericho. May isinubo siya mga man of God. Tinangkilik ng babaeng patutot na tinatawag na Rahab, makasalanang babae, nagbebenta ng aliw doon sa Jericho, isang babaeng makasalanan. Tinangkilik ni Rahab na babaeng makasalanan, nagbebenta ng aliw sa mga Jericho. Kinupkup niya yung mga
misahero. Ang sabi ni Rahab, mga Ginoo, paano po ako maligtas maging ang aking mga magulang at ang aking buong sambahayan? Ganito, babalik ka kami. Babalik kami, di iwanan ka namin ng tanda sa iyong pintuan. Huwag mo maalisin ka. Iningatan ng babaeng alipin na makasalanan, yung mga misahero. Dumating yung panahon na pinasok ni Josue na makigising naman dirigma ng mga tao ng Panginoon Diyos ang Jericho. Nilipon nila lahat ang mga nagdiriwang sa Jericho. Naging makamundo ang Jericho. No man's land. Pero yung babaeng makasalanan naligtas dahil dun sa tanda na ibinigay sa kanya na ribong pula. Amen. Save si Rahab na babaeng alipin ng makasalanan. Tinignan ba ng Panginoon Diyos yung kasalanan ni Rahab nung tanggapin at tugtugin yung mga misahero? Di ba save si Rahab? Amen. Walang gagalaw sa'yo. Iiwanan ka namin ng tanda ng tatak sa iyong pintuan. Ang buong pamilya mo hindi magagalaw. Ipagbibiling ko sa aming mga kasama na hindi gagalawin. Mas more ang Panginoon Kristo na iniimbitahan tayo para tatakan tayo ng patotoo at hindi tayo galawin ng anumang mga karamdaman na darating sa huling panahon. Amen. At hindi tayo matakot kung ano man yung nangyayaring digmaan ng mga bansa nito ngayon. At ano man yung darating na kapigatian at kalumbayan ng buong mundo at kahirapan ng buong mundo. May dapat pa ba tayong ikatakot ngayon? Tinatatakan na tayo na ang Diyos si Espiritu. Amen po ba? Amen. Kung nagpapatotoo man ako, ang patotoo ko ay buhay. Ang Diyos ay nananatiling buhay na hindi magwawakas hanggang sa makanap ang hula ng mga banal na propeta sa huling panahon. Amen po ba? Eto, nagaganap na sa bundok ng Zion na dito iyahayagang nakalulugod at nakakaayang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos na ang daladala kong balita kaligtasan ng kaluluwa at kaligtasan ng mga anak at apo natin Walang bayan. Amen po ba? Amen. Hindi ako nangihingi ng sentimo sa inyo. Sumasampalataya ako na makapangyarihan ng Panginoon Kristo. Nasabi ng Panginoon Kristo, unahin niyo ang aking kaharian at ang aking katuwiran. Pawang ang lahat ng bagay ay aking idadagdag sa inyo. Sino nagsabi po? Ang tagapagligtas natin di maging mabakong samyot hain tayo ngayon. Papurihan natin at dakilain natin ng Panginoon Diyos. Ano? Amen. Sino nag-handa ng pagdiriwang nito? Nabuhay ang pagdiriwang sa balat ng lupa. Nadidinig tayo ng Panginoon Kristo sa kalangitan, sa kalawakan. Pumapailan ng yung tinig niya. Nadidinig niya sa kalangitan. Namamasdan niya tayo sa balat ng lupa. Naunawaan natin yung matutupad sa Zion. Amen. Narito ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda na pinakakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Zion. Naunawaan natin kung saan tumatahan ng Panginoon. Hindi literal na bundok. Tatandaan po natin ang tinutukoy na bundok ay mga man of God. Balikan natin yung history ni King David at ni King Solomon. Mga man of God yung naglilingkod sa Mount Moriah. Amen po ba? Amen. Mount Moriah, Mount Gabaon, that is one name of place of God. Mount Zion is the place of holy. Amen po ba? Amen. Kaya pakilala ng mga nangangaral yung kanilang relihiyon. Kaya ito, magbibigay ako ng diresibo. Sinabi rin kay Propeta Isaias at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sion. Sino lilikha sa langit? Sabi ng Panginoon kay Propeta Isaias, ang Panginoon Diyos. Lahat na mananalig sa Panginoon Kristo na magpapatotoo na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Authentic in heaven, naka-engage sa heaven. O, di sino ay engage sa Zion? Ang technology. Pag hindi sila nag-engage sa banal ng bundok ng Zion, baka isawala sila ng Panginoon Kristo. Amen po ba? Amen.
Sino creator ng content na nadidinig nyo sa labi ko? Sino gumawa ng konsepto nito? Di ba isa lang? Isa lang ang may concept nito? Napakadakila po na itong binigay sa ating okasyon eh. Kaya lahat ng okasyon na nangyayari sa mundo, lilipas lang eh. Pero itong inihanda okasyon ng Panginoong Kristo, mananatili na, hindi na magwawakas ang pamumuno niya sa atin eh. Saan ba mananahan? Sa literal na bundok ba o sa puso ng nakakarinig? Amen. Tayo ginawang besil eh. Kaya maraming nagpatiuna na mahuli eh. Ginawang besil yung mga building. Ang sinabi ng Panginoon Diyos, hindi siya tumataan sa gawa ng kamay ng tao eh. Saan sinabing mananahan? Sa puso ng taong makakarinig ng mabuting balita na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan po. Pwede bang sumunod na lang tayo na sumunod sa mga mandaraya ng mundo? Wala tayong makakamtang pag-asa sa kaligtasan natin. Bagay, nasa sa inyo, kalayaan. Nasa sa inyo, desisyon ito eh. Tatandaan namin, hindi kami itinayo para magmensahe, para akayin pa kayong dayain. Tinawag kami at isinugo para magmensahe upang makarating itong tinig sa ating lahat at wala na tayong maging dahilan pa na hindi natin nadinig ang pagka-Diyos ng isang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Ano sabi ng tagapagligtas? Kaya siya umalis at pumunta sa langit upang ipaghanda tayo ng maraming tahanan sa langit eh. Amen. At muli siyang papalitot, kukunin niya yung sarili niyang pag-aari. Kukunin niya yung tunay na mga iglesia na ang pagdiriwang ng buhay, na ang paninindigan at pananampalataya. Sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Period! Dito pa lang sa lupa, makikinig na itong mga mananalansang at mamungusong. Dito pa lang sa balat ng lupa, yung lahat ng mga traidors, lahat ng mga naglihim ng glory of God. Dito pa lang. Malilito na sa matinding kabagabagan, malilito na sa matinding takot na mangyayari. Bakit to? Ba't inilihim natin yung glory ng kalikasan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ay nangyari yan. Hindi naman nasumpungan ng kasinungalingan yung nasulat sa banal na kasulatan. Amen. Kaya tunay na iglesia, pinaiilan doon sa mga nangangaral na hindi dala-dala yung aral na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Huwag nyo silang papasukin sa inyo mga bahay-bahay. Huwag kayong hihipo sa kanilang mga damit ng pangliling lang. Amen po ba? Amen. Yun naman iba, nakikinabang lang sa konting protection. Ako po, gustong-gusto naman. Hindi alam na. Hindi sa hindi pagkaunawa, dinadaya na para akayin doon sa kapahamakan ng kanilang pamumuhay. Kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon Diyos. Ang Diyos walang hanggang inibig tayo eh. Kaya ano yung nakalagay sa Aklat ng Juan, hindi tayo unang umibig sa Panginoon Diyos eh. Siya unang umibig sa ating lahat eh. Para huwag tayo mapahamak. Ano po? Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ng tagapagligtas? Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Meron namang isang sikat na relihiyon, nagpatiuna sa Ama. Inignoran ang tagapagligtas. Binaypas ang tagapagligtas. Babasa natin yung aklat ng Genesis chapter 1. Ang Diyos ay Espiritu, nasa ibabaw ng tubig. Ba't hindi deny natin ng larawan ng Diyos sa pasimula? O di sinalansang na natin, pinusog na natin. O ano pa pag-asa ng mga nakikinig doon sa mga sumusuporta doon sa nangangaral? O dito, may pag-asa tayong lahat. Amen po tayo doon. Amen. Puntahan natin doon sa foundation ng Genesis nung lalangin ng langit at lupa ng salita. Magkaroon ng liwanag, tinawag na araw. Nagsalita, nagkaroon ng dilim, tinawag na gabi.
Amen. Nagsalita. Para maligtas tayong lahat. Para makilala natin ang nature ng Panginoon Diyos na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Di ba sa pamamagitan din ng salita, inilapit tayo sa presensya ng buhay ng Diyos ng ating mga ninuno ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ano pangako kay Father Abraham? Abraham, ang sino man sa iyo ay magpala ay aking pagpapalain. Tumingala ka sa langit, bilangin mo mga bituin, ganyan ang magiging angkan at lahi mo. Mamanahin mo ang maraming mga bansa sa buong mundo. Ang sino mang sa iyo ay magpala ay aking pagpapalain. Ngayon, sa natidinig natin ito, kung hindi natin ito susuportahan at hindi natin pagpapalain ang gawain ng ministeryo ng bundok ng Sion, sa palagay natin, bulay-bulayin natin, meditate, day and night. Kung hindi natin ito susuportahan, kung hindi tayo magiging followers ng bundok ng Zion, may pag-asa kaya tayo na kung papalito na ang Panginoon Diyos sa banal ng bundok ng Zion, nagiging bahagi tayo ng isang body of Christ. May pag-asa kaya tayo na makikita natin siya na nakahanging on the air sa alapaap. Makikita natin na siya yung Espiritu at katotohanan ipinamuhay natin sa balat ng lupa. Ano ang katuparan? Ang sino mang sa iyo ay magpala ay aking pagpapalain. As a whole family natin, covered tayo sa salvation dito. Revival tayo lahat. Magaganap sa atin yung sinabi kay Propeta Isaias, kahalingin ang inyong kahiyan. Walang hanggang karangalan na hindi magwawakas. Ipakikilala ko kayo na aking tunay na mga lingkod. Sabi ng Panginoon na mga hukbo. Sino ang nagsasalita? Ang lumikha ng langit at lupa ang nagsasalita. Amen po ba? Amen. So ano pa iniintay ng mga sikat na relihiyon ngayon? Di pagkawasak. Matinding kakilakilabot na takot ang darating sa kanila ngayon. Amen. Ano iniintay ng bundok ng Zion? Karangalang hindi magwawakas. Sino magpapakilala? Ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ipakikilala ko kayo na aking mga tunay na lingkod. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen po ba? Amen. Ano sabi dito sa kay Propeta Isaias, chapter 8, verse 18? Narito ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at kababalaghan sa Israel mula sa Panginoon ang mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Zion. Madidinig niyo po ako? Amen. Sino ang nagsasalita kay Propeta Isaias? Ang Panginoon Diyos po. Amen po ba? Amen. Naka-authentic sa langit, naka-engage sa langit ang bundok ng Zion. Tanongin nirinihin nyo, yung mga pastor nyo dyan, kung kayo ba may katiyakan, tanongin nyo kung yan bang rinihin nyo, babalikan ng Panginoong Jesucristo yan. Ito, tanongin nyo ako, sasabihin ko, sinabi ng Panginoon Diyos ito. Saan ipapakala ng mabuting balita, nilalaman ng mabuting balita sa bundok ng Zion, ang sumampalataya at makarinig ay hindi mapapahiya. Ano sabi kay Propeta Isaias? Chapter 52, verse 7 and 8. Kay ganda ng pagyapat na nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan doon sa mga nakakarinig. Amen. Na kung babalik ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa bundok ng Zion, makikita natin sa alapaap na nakahanging on the air. Naniniwala ka ron, kapatid at kaibigan? Amen. Pag hindi natin pinaniwalaan, hindi mo makikita ang nakahanging on the air sa alapaap ito. Baka dito pa lang sa lupa, nalilito ka na sa matinding takot. Amen po ba? Amen. Ito, isang hamak lang yung nadidinig nyo Isang magmak lang. Laging nagkukulang sa kaalaman at karunungan. Sino nagpuprovide ng kaalaman at karunungan na nadidinig niyo sa nabi ko? Di ba isa lang ang paniniwalaan natin ng buhay ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan? Namamalagi sa bundok ng Zion, namamalagi sa mensahero na nadidinig niyo sa nabi ko? Naibig ko'y kapwa ako tao Napatawad ko'y kapwa ako tao Naagaw ko sa apoy na darating ng kapahamakan
Yung pastor nyo kung nagtuturo sa inyo, ganito ba ang deliberasyon? O mataas pa sa tagapagligtas, eh, hindi nga niya nahawakan yung krus ng pinasal eh. Amen po ba? Amen. Ano nakalagay? Reverend, ano po? Who is the greatest reverend of our faith? Who is the creator? Sino ba gumawa ng banal na kasulatan? Who is the master of divinity? Ang daming lumitaw na ilagawa ng karangalan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos eh. Hindi na bago. Ang diablo na tinatawag na Satanas, niluklukan ng templo ng Panginoon Diyos eh. Ginamit din ni Satanas ang banal na kasulatan eh. Nanginginig pa nga pag nananalangin eh. Amen. Hello? Amen. Nanginginig pa. Akala mo, tunay na tunay eh, no? Ang dulo pa na ng pupuntahan eh. Pagdurusa sa impyerno. Kayo po, nasa sa inyo ang desisyon nito. Amen po ba? Amen. Hindi kami tinawag para dayain pa kayo. Tinawag kami para akayin na tayo sa tunay na kaligtasan natin. Eh. Naunawaan po ba natin yung bilin sa atin? Huwag natin pinagpapaliban itong pakikinig. Nakasalalay ang buong pamilya natin dito eh. Kaya malaya tayong lahat dito eh. Amen po ba? Amen. At hindi ko na rin pananagutan sa Panginoon Jesucristo sa pagparito niya sa mga nakakarinig sa inyo. Wala na tayong magiging dahilan na hindi natin natinig na nahayag ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita, nasasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya kung iniibig natin ang Panginoon Diyos, sasampalatayanan natin ito. Amen. Kung ako'y iniibig nyo, gaganapin niyo yung utos ko. Naunawaan natin yung napakadakilang pangulong pangutos. Paniwalaan natin ang Panginoong Jesucristo na siya ang tunay na Diyos. Amen po ba? Amen. Nahayag sa atin ang larawan ng Diyos eh. Ngayon, kung hindi natin paniniwalaan ang Panginoong Jesucristo, mananatili tayong puro tao ng tao, hindi natin kinikilala ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa sa pasimula. Nonsense! Claim naman tayo ng claim na nagmamapuri tayo, na puro inaangkin natin yung kaligtasan, hindi naman hayag sa labi natin ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Tsaka po tayo ron. Amen. Kaya lahat ng mga nangangaral ngayon eh, ma-open eh. Hindi ko na dapat katakutan pa yung mga sikat na reliyon eh. Amen po ba? Amen. Isa lang ang kinatatakutan ko eh, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na nahabag sa akin eh. Ang ipinagmamalaki ko at ipinagmamapuri ko yung gawa ng Panginoon Diyos na nahayag ang pagka-Diyos niya sa pangalan ni Jesucristo na ang Panginoon Jesucristo ang pangulong pangputos ng Panginoon Diyos. First of all, God is love before others. Naunawa natin, ang Diyos muna mahalin natin bago ang iba. Kaya kung tayo Pilipino, mahal natin yung bansa natin eh. Ipapanalangin natin si PBBM eh. Amen po tayo doon. Hindi ako namopolitika. Isa lang ang pagiging lawyers ko. Isa lang ang pagiging steward ko. Ang sasambahin natin lahat, ang isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Dahil siya lang ang magbibigay sa atin ng award sa langit. Naunawaan po natin kung paano ipagmamalasakit natin yung pagiging leader ng ating presidente. Dahil yung ginagawa niya sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino, lahat ng oposisyon na nakikinabang din naman sa pamumuno ni PBBM. Ang dami pa kritiko, ang daming mga ganim, ang daming mga greedy. Sino-sino yung mga yan? Nakagagalak po itong pag-ibig ng Panginoon Diyos, eh, covered yung bayan, yung bansa natin eh. Saan nagaganap ito? Sa archipelago, sa 7,000 mahigit na pulo ng mga dagat. May higit pa bang katangian sa bansa ng Pilipinas? Sa sikatan ng araw dito sa silangan?
Di ba dito luluwalhatiin ng Diyos ng Israel ng tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan? Tignan nyo, tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan ng luluwalhati sa Diyos ng Israel eh. Di common sense, ang pagluwalhati ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ang Diyos sa Espiritu, sa pasimula. Period tayo doon. Amen. Kaya mananagot pa itong mga ginawa ng mga espiritu ng kadiliman na pinusong ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo eh. Ang Panginoong Jesucristo po ang pang-unang utos ng Panginoon Diyos. Naibig natin ang Panginoon Diyos na di natin nakikita, nahayag sa ikatlong araw sa pangalan ng Jesucristo na ang Diyos na sinasamba ng bundok ng Sayon ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Period! Do you believe that? Amen. Natitinig niyo po ba yung foundation buhat sa pasimula hanggang sa wakas? Natinig niyo po yung foundation. Sabi ng Panginoon Jesucristo, I am the first, I am the last. I am and I am. Amen po ba? Amen. Ako'y ako nga, sabi ng Panginoon eh. Nagagalap po itong bukasyon na binigay sa atin. Meron pa bang makakatulad sa ganitong napakadakilang selebrasyon? Sa isang mangmang na kalagayan ko, sa isang mahina at dukha kong kalagayan na wala akong karakalan sa mundo. Para hiyain yung mga malalakas sa mundo. Para hiyain yung mga nagmamapuri. Para hiyain yung mga nagpapalalo. Para hiyain yung mga walang utang na loob. Amen po ba? Amen. Ang liwanag na magaganap sa bundok ng Sayon eh. Kahalili ng inyong kahihiyan, karangalang hindi magwawakas. Eh, tignan nyo, kung ang religion nyo, puro sikat na sikat. Walang ginawa kundi akitin at dayain yung mga tao sa mga bagay na material na nakikita. Eh, tignan nyo ang bundok ng Sayon. Halos walang maakay. Dahil ang hinahanap ng mga dinaya ng diablo sa mundo, puro temporaryong bagay. Ang tao na dinaya ng diablo, kung ano yung mali, gustong-gusto ng mga dinaya yung mali. Kayo, magpapayag ba kayo sa mali na dinadaya? Na ang dulo ng hangganan ng papasukin natin sa takbuhan na nagaganap ngayon sa espiritual na paligsahan eh. Ang dulo eh, walang hanggan na pagdurusa. Pero maluwang pintuan na pinapasukan ng mga sumusuporta sa mali. Pero yung pumapasok sa pintuan makipot, maraming tiniti sa mundo eh. Amen po ba? Amen. Pero ang dulo naman, pag nakapasok tayo sa pintuan makipot eh, ang dulo eh, awarded sa langit eh. Buhay na walang hanggan. Eh lahat kasi nung pinagnanasaan sa mundo, kapuputan natin eh. Kaya mahirap pumasok sa pintuan makipot. Mahirap tanggapin yung karangalang walang hanggan. Amen po ba? Eh, tingnan niyo sumusuporta sa mga kasinungalingan ng parangalan. Sindami ng buhangin sa karagatan. Ay, ang dami palang kahatulan sa impyerno. Ano? Amen. Mumunti na lang itong nalalabi eh. Mumunti na lang yung kawan. Eh ngayon, ang nakikita ko sa buong mundo eh, paligsahan, paramihan ng miyembro eh, no? May nabasa ba tayo? Sa banal na kasulatan, napagandahan, paramihan ng miyembro. Patingkaran ng karangalan. Walang pinagsisisihan sa mundo. Ang iniibig, puro material na bagay, puro karangalan. Sakin na. E, mababaon ba natin yung karangalan sa langit? Kaya ang tunay ng Diyos nga na nagbigay sa atin ng iisang pag-iisip na binago yung pag-iisip natin eh. Pinaglingkuran tayong lahat eh. Nagdusa sa krus eh. Hanggang kamatayan. At hindi nasumpukan ng kasinungalingan yung kasaysayang ginawa sa ating lahat. Tinanggihan pa ito ng mga naging makamundo, naging maibigin sa sanlibutan, na hindi naging maibigin sa Panginoon Diyos na di nakikita. Pinanilibugo ang Panginoon Jesucristo sa mga bagay na inihain niya sa mundo.
Kaya yung mga pastor na ang hinanap, puro karangalan at pakinabang, puro karangyaan ng mundo, ay saan papunta? Ayun ang magsalita, mga kaibigan at mga kapatid. Amen. Naunawaan natin yung kinikilalang tunay na kaibigan ng Panginoon Kristo. Sinasabi ng tagapagligtas sa kanyang mga panauhin sa tunay na mga kaibigan yung katotohanan na dapat na ingatan natin pamuhay ito sa pagbabantay natin sa muli niyang pagpanito. Amen. Amen po ba? Amen. Alam niyo, kung nabubuhay man ako, hindi na ako sa sarili ko yung nabubuhay na nakikita niyo sa mete. Hindi na po. Dahil natagal na akong, kung hindi ako binigyan ng mabuting kaarawan ng Panginoon Kristo, hindi ni matitinig siya natin ko ito eh. Matagal na ako wala sa mundo. Dahil may nangyari sa akin, sa unang pangyayari pa lang sa akin, akala ko last chapter na ako. May sumunod pa uling pangyayari sa akin. Hindi ako nagpapatotoo sa aking sarili. At marami pa. Ang sinasaksihan ko ay yung ginawa ng Panginoon Diyos sa paghahayag ko sa nakakarinig sa akin. Nakasulat si Apostol Pablo, pumunta sa mga barbarian people, tinuklaw ng alupong na makamandag na nakamamatay, sinamba ng mga barbarya, sinamba ng mga barbaro. Sabi ni Apostol Pablo, huwag niyo akong sambahin, tao rin akong katulad niyo. Isa lang ang sambahin niyo, ang Diyos na buhay na sinasamba ko. Amen po ba? Amen. Kung natuklaw si Apostol Pablo, natuklaw din ako ng alupong na nakamamatay. Eto, nasa harapan niyo, naghahatid ako ng mabuting balita ng kaligtasan ng kaluluwa natin bawat isa. Wala akong hinihingi sentimo sa inyo. Pero nagaganap sa nakikita nyo at naririnig nyo yung mabuting balita na paniniwalaan natin, pamumuhay natin at magbabantay tayo ng katuparan magaganap sa buhay natin. Nadidinig nyo dun sa taong nagsasalita sa social media. Hamak lang ang pamumuhay. Duka lang ang pamumuhay. Katawa-tawa lang sa daigdig na ito. Walang posisyon, walang karangalan sa mundo. Nakakaraos, nagaganap ang panukala ng Panginoon Diyos sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta. Naririnig niyo po na reality ito. Alive na alive sa social media, pananampalataya may gawa ay buhay. Nadinig niyo gawang may pananampalataya buhay na sinasamba natin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ito yung buhay na pananampalataya na nakakarating sa pandinig niyo. Amen po ba? Tignan niyo yung pananampalatayang patay, ang gaganda ng mga organisasyon. Pero nonsense sa rabi. Inililihim ang kalulatian at larawan ng Diyos na di natin nakikita, nasasambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Saan papunta yan? Yung mga naglilihim lang, yung mga namumusong, yung mga mananalansang, yung mga mapag-suway. Kaya ako, dinidisipulo ko yung mga apo ko eh. Pinalalaki ko sa dalang katotohanan para makarating tayo kung saan naroon ang tagapagligtas natin. Natinig nyo kanina? Kung saan ako naroon, doon kayong lahat. Kung mahayag ako sa napaap, mahayag kayong katulad ko. Mahirap po bang unawain ito? Kayo. Kaya, napakadakilang okasyon itong inihain sa atin eh. Kaya paulit-ulit na lang tayo sa okasyon ng sanlibutan eh. Nagiging paraphrasing na lang, nagiging haka-haka na lalakad natin. Lumipas ang Christmas, lumipas ang New Year, walang value. Lumilipas yung okasyon ng mundo. Pero yung okasyon ng Panginoong Jesucristo na itinalaga, buhay na buhay, hindi lumilipas. Lumilipas ang lakad ng mga tao, nawawala yung okasyon ng mundo. Nawawala yung lakad ng tao. Pero ang okasyon ng Panginoon nananatili na hindi nagwawakas. Naririnig ng mga tao na nag-iintay ng pag-asa na darat ng panakaligtasan at ipamumuhay pa ito. Amen po ba? Amen. Kaya sabi kay Felipe, yung tunay na kaibigan, ang sabi kay Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita sa nagsuko sa akin. Ano larawan ng Panginoon Diyos? Sabi kay Felipe, ang nakakita sa akin, Felipe, matagal mo na akong kasama, Felipe, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin, nakakita sa nagsuko sa akin.
Di ang larawan ng Diyos, buhat sa pasimula, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Nahayag ang larawan ng Diyos sa ikatlong araw. Yun o ba, naku-question pa natin? Kaya sabi ko, period eh. Amen po tayo doon. Amen. Ano sabi kay Tomas? Tomas, huwag kang di masasampalatayanin. Mapalad ang di nakakita sa akin na sumampalataya sa akin. Amen. O, di nakilala natin ang sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na ang tunay na pagsamba sa Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? O, di tatak tayo ng patotoo na ang Diyos tunay na Espiritu at katotohanan. Kaya nakalagay sa aklat ng John, chapter 17, verse 3 ang Panginoong Kristo ang tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi ng Panginoong Ama, nagawa ko yung gawa na pinagagawa mo sa akin. Yung sabihin, nahayag na larawan ng Panginoon Diyos sa ginawa ng tagapagligtas sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Pinakilala, itinalaga sa pamamagitan ng lalaking si Kristo, pinatunayan sa maraming mga bansa sa 7 kontinente sa buong mundo, sa lahat ng may pandinig. Ano po? Para wala tayong maging exempted dito. Sino nagtalaga? Sino nagpatotoo? Ang Panginoon Diyos po Makukwestiyon natin. Kalayaan natin yan. Kaya lang, bulay-bulayan natin kung may pag-asa pa tayo, kung pupusumin pa natin ito. Evaluation. Napakadakila pong pagdiriwang nito ngayon Naunawaan natin yung huling panahon na nagtatanyag ng kaaya-ayang kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo, nag-ahain ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung Pilipino tayo, ipapanalangin natin yung as a whole family ng pamumuno ni PBBM sa bansang Pilipinas dahil para sa pagmamahal sa sambayan ng Pilipino yan. Huwag tayo makinig doon sa mga opportunista, sa mga kritiko. Amen po ba? Amen. Kundi panalangin natin yung bansa natin, yung pamumuno ni PBBM. Nagagawa natin suportahan yung estado natin. Nagagawa natin iparamdam yung pag-ibig natin sa bansa natin, sa kapwa Pilipino natin. Yung mga opportunista, ano nagagawa? Natutulungan ba yung mga Pilipino? Napakadakila po nito ibinigay sa ating karunungan. Para maging presidente natin, maging leader ng estado natin, magagalak sila dahil meron palang hindi kilalang relihiyon na nagmamalasakit sa bansa ng Pilipinas. At kung pwede bang galawin ito ng mga higanting bansa, tanda nating mabuti. Hindi tao ang mga kalaban, mga espiritu ng kadiliman ng kalaban. Kaya kung ang isinugo ng tagapagligtas hindi binigyan ng damit ng kabanalan, hindi tatagal sa pakikipaglaban sa espiritu ng kadiliman. Gusto nyo isa-isahin ko yung ibinigay sa akin baluti? Turbante ng karunungan ng tagapagligtas, bracelet ng katwiran ng tagapagligtas, tabak na magkabilay talim na salita ng tagapagligtas, yung nadidinig nyo sa social media, nakapagyapak ng ebanghelyo, nakabigkis ng katotohanan, merong cord ng tagapagligtas, na isasalarawan ko ang bawat bahagi ng baluti ng armor na ibinigay sa akin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na ang labanan ngayon ay hindi labanang literal na nagaganap, kundi espiritual na digbanan. Amen po ba? Amen. Sino lang ang lumubig sa diablo na tinatawag na Satanas? Who is the Prince of Peace? The day of the Lord is the new Sabbath. Amen po tayo. Amen. Pagliligtas na
Ano ang kapangyarihan ng Diablo sa isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan? Libong taon na siyang ipinailalim sa mabuting balita. Amen po tayo doon. Amen. Kaya babatahin pa tayo ng Diablo. Pawawalan siya. Handa ba kayo ron? Handa tayo manindigan sa prinsipe ng kapayapaan na walang kapangyarihan ng Diablo? Isang mata lang yan. Hihingahan lang ng tagapagligtas. Wala na siya kapangyarihan. O kaya, sa nangyayaring digmaan espiritual ngayon, naunawaan natin na isalarawan ko sa inyo yung baluti na ibinigay sa akin, yung ebanghelyo, yung mabuting balita. Yung tali ng kabanalan, na isa lang ang magiging tali nating lahat. Isa lang ang magiging doktrina ng katwiran na paniniwalaan natin. Isa lang ang pag-iisip na babago ng pag-iisip natin lahat. Convert tayong lahat, transform tayong lahat. Amen po ba? Amen. Na kung mahayag sa alapaap ay mahayag tayong katulad ng ating tagapagligtas. Lahat ng nakakarinig po na hindi maging followers at believers ng tagapagligtas, binigyan na tayo ng kalayaan eh. Kaya lang lahat ng mga hindi makikiisa rito sa pag-iisip ng tagapagligtas, unawain natin kung paano tayo binabago sa pag-iisip ng tagapagligtas eh. Maiksi lang yung panahon natin dito sa mundo. Ang ibinibigay sa atin, walang hanggang buhay. Amen po ba? Amen. Nakita niyo ba yung mga inipo natin, mga sinikap natin sa mundo? Walang value ah. Di ho ba? Obserbahan natin yung nangyayaring kalamidad. Pagka mayroong bagyo, inaanod lang yung mga mamahaling sasakyan. Yung magagandang bahay, lumulubog lang, bubungan lang ang nakatitira. Yung mga ari-arian nating sinikap, mga refrigerator natin, mga sasakyan natin, nilulubog lang ng tubig, wala nang bagyo. Back to zero ulit tayo. Pag lumindol, hindi natin alam kung saan tayo tatakbo. Lumalabas tayo ng building, lumalabas tayo ng bahay natin. Pag meron dumating na sakot, nasalot ng mga sakit, isa lang ang tatawagan natin dahil alam natin makapangyarihan ng tagapagligtas natin na siya lang ang magbibigay ng kagalingan. Amen po ba? Amen. Pero eto, nadidinig natin yung katotohanan ng Diyos sa Espiritu. Ito ba, nilimutin pa rin natin? Ito ba? Nasa inyo desisyon ito eh. Kaya mararamdaman nyo rin na hindi kami nangangaral para mandaya o makinabang lang eh. Gilid na gilid na ito sa social media. Amen po ba? Amen. Hindi kami ginamit para pag-intay lang kami ng karangalan na ibibigay ng social media. Ginamit kami para marinig natin ito at wala na tayo maging dahilan para hindi pa natin masamba ang Panginoon Diyos buhat sa pasimulan ng likhain ng langit at lupa na ang tunay na pagsamba ay sasambahin natin ang Panginoon Diyos at pararangalan natin sa Espiritu at katotohanan, magiging saksi tayong lahat. Bakit na tinawag tayong maging saksi? Tayo ang ginamit na maging saksi ng Panginoon Diyos na siya'y Espiritu at katotohanan buhat sa pasimulan ng likhain niya, langit at lupa eh. Walang ibang Diyos na nauna sa Kanya eh. Amen po ba tayo? Amen. Naunawaan niyo po ba na hindi kami tinawag para maghintay na karangalan na pararangalan kami ng social media? Hindi eh. That is the whole duty of church. Ito ang buong katungkulan ng tao. Hanapin natin ang unang utos ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Ganapin natin eh. Yan ang buong katungkulan ng tao na papurihan natin at tuparin natin ang pangunang utos ng Panginoon Diyos eh. Ibigin natin ang Panginoon Diyos na di natin nakikita. Paniwalaan natin yung ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na sambahin natin sa Espiritu at katotohanan at magpatotoo tayo na ang Diyos na sinasamba natin ay Espiritu at katotohanan na nakatala sa langit, authentic sa langit, naka-engage sa langit. Ang tunay na pagsamba ng Iglesia ng Bundok ng Sayon,
na bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong ng Iglesia ng bundok ng Sayon. Buhay ang pananampalataya. Tignan niyo, patay ang pananampalataya, ikinakailangan kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Pananagutan yan, dito pa lang sa mundo. Magsusulit na yung mga patay ang pananampalataya. Napanood niyo sa YouTube, andyan na ang daming patay ang pananampalataya. Dito pa lang sa gobyerno ng Pilipinas, nililitis na ng gobyerno yung mga bulaang relihiyon. Kung tunay mata sa Diyos yan, bakit nalitis sila ng gobyerno ng Pilipinas? Yung bang Romano, nangyari yung kasaysayan na ginawa ng tagapagligtas? Nalitis ba yung mga banal na apostol? Hanggang kamatayan sila. Hindi sila nagdusa. Nakikita natin yung maliwanag sa sikat ng araw ng mga ginawang halimbawa ng tagapagligtas, yung mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Biglang tao katulad nyo, naninibuguri mo ako, magsiselos din ako sa kapwa ko tao eh. Ang Panginoong Kristo pa kaya ang hindi makaramdam ng pagsiselos na nararamdaman ko? Siya naghain ng pag-ibig sa mundo. Ano ginawa ng tao? Pinagpapalit siya sa material na bagay. Siya din naman ang lumikha ng mga bagay na hinahanap natin sa mundo. Kaya masasabi natin na wala ba tayong utang na loob? Diba't pinagpapalit natin sa material na bagay ang Panginoong Kristo? Hindi naman natin siya masasamba kahit hindi natin siya nakikita. Ito'y panukala, oh. Alive na alive sa social media. Amen po ba? Amen. Ano sabi? Kung ako ay iniibig nyo, iingatan niyo yung aking utos. Tutuparin niyo yung utos ko. Amen po ba? Amen. Kaya ang Pangulong Pangutos, paniwalaan natin ang Panginoon Kristo at sambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yan ang pangunang utos. At yung pangalawa, ihayag natin ito sa buong mundo para marinig ng mga may pandinig ang pagsamba, ng tunay na pagsamba na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Iisa lang ang direksyon natin lahat. Iisa lang ang pag-iisip na binigyan tayo, na binago yung pag-iisip natin lahat. Sabi ng Panginoon, nakarelated na sa atin. Sabi ng Panginoon, kung saan ako doroon kayong lahat. I am the way, the truth, and the light. Ay yung nagtangi. Paano makakarating na sa kinaroroonan ng tagapagligtas? Idili na yung Panginoon Diyos. Ikinaila. Hindi ba pagkakaila yung nahayag sa ikatlong araw ang Espiritu hindi tinuro? May nabasa ba tayong 3 persona sa Genesis? Nakaparenthesis na doon period, ang Diyos yung Espiritu, nasa ibabaw ng tubig. Saan galing yung 3 persona? Saan ba tumutukoy yung salitang person? Grade 1 lang, malalaman ng grade 1 kung saan tumutukoy yung salitang person sa tao. Di ba yung salitang Espiritu tumutukoy sa isang Diyos na tunay? Amen. In the book of Genesis, kaya natinig niyo yung period Kung pwede ba natin dagdagan ng nature ng Panginoon Diyos sa Genesis, ay bawal dagdagan yan. Bawal bawasan yan. Sino mang magdagdag sa kalikasan at nature ng Panginoon Diyos, dadagdagan ng salot sa buhay. Sino mang magbawas, hindi na makakaunawa sa punong kahoy ng buhay. Nasa Revelation po yan. Saan nakatayo ang kundero? Sa banal ng bundok ng Sayon. Meron bang ibang pangalan na binabanggit sa Revelasyon pinakita kay Apostol Juan yung katuparan ng magaganap? Hindi ba? Pinakita kay Apostol Juan yan? At mapalad yung mga nakakarinig ng aklat ng hula na ito na sasampalatayanan natin, ipabubuhay natin, bibigyan natin siya ng karangalan, magbabalik tayo ng maraming kadakilaan at kaluwalhatian. Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan na may katapangan at paninindigan na walang ikinahihiya, walang alinlangan, walang kapagabagan na nararamdaman. God's no fear. Nagagalat po itong
kalagayan ko bilang taong nakikita niyo sa social media, hamak lang eh. Walang matapos na pinag-aralan eh. Third year high school lang po ako. 3 times remain in third year high school. Pero to God be the glory, na ipapaliwanag ko sa inyo eh, kung paano ko hinira, kung paano ko pinili at tinawag at kinahabagan at kinawaan eh, na ibigay ko rin sa kapwa-tao ko yung habag na tinanggap ko, yung awa na tinanggap ko, na ibigay ko rin doon sa mga nakakarinig sa akin eh. Kung paano ko pinagpala, napagpala ko rin yung mga listeners ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. At wala akong hiningi sentimo sa inyo sa pagtatanyag ko ng larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Dahil sumasampalataya ako na sinabi ng Panginoong Kristo na ako ang magdadagdag ng lahat ng mga bagay sa inyo. Amen po ba? Amen. At sinabi ng Panginoong Kristo, ipakikilala ko kayo na tunay na aking mga lingkod, nakahalili ng inyong kahihiyan, karangalang hindi magwawakas. Naunawaan po natin yung bilin sa atin, na huwag natin itong ipinagpapaliban, huwag natin itong ini-ignore, nakasalalay ang buong pamilya dito. Naunawaan natin kung sino nagtayo ng sariling bayan na pag-aari na iniahayag natin, ini-expose natin yung larawan ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, di natin nakikita, pero dumating sa atin ang pagkaunawa sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano tayo iligtas ng Panginoong Kristo sa gitna ng lakad ng mga mananalansang. Napakapayapa kung paano tayo iniligtas eh. Napakapayapa po. Paniniwala ang talagang pagliligtas. Tingnan niyo yung mga mananalansang. Nakita niyo, nagdurusa si former ex-president Rodrigo Duterte. Dapat na ba ako matakot? Eh, totoo na ba ang benderesibo? Nasa deheg siya. So, paano paraan napunta siya doon at nagdusa siya? Sinalansang niya Panginoon Diyos eh. Kaya bilang presidente, dapat be a humble servant. Amen po ba? Naunawaan natin yung tunay na pagsamba na may paggalang at respeto. Isa lang ang i-respeto natin eh, yung tinig ng tagapagligtas na nadidinig natin sa social media, sa 7 kontinente, sa buong mundo eh. Siya lang ang nakakarinig sa ating lahat ah. Siya lang ang nakakakita sa atin sa langit na tayo ang nasa lupa. Talastas niya ng lahat ng iniisip nating lahat. Talastas niya na ang lahat ng pangangailangan nating lahat. Amen po ba? Amen. Sinasampalatayanan ko na siya magpapakilala ng bundok na sayo na hindi kilala sa buong mundo. Upang wakasan niya yung mga naparito na nanliligalig na mga puso walang malay, nandadaya na mga puso walang malay na ginagawang kapakinabangan yung mga dinadaya ng mga naparito, mga inililihim ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po tayo doon. Amen. Kaya kayo ng panahon ng pagtangi ng Panginoong Jesucristo na lahat ng naglihim ng kaluwalhatian niya, iniahayag niya na sila sa akilakilabot na kahihiyan ngayon. Amen po ba? Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan na hindi na nasumpukan ng kasinungalingan doon sa mga isusubo na may pahid ng banal yung isinubo. Nadinig niyo nakapahid sa akin yung katuwiran ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Yan yung nasa puso ko eh. Hayag sa labi ko, may gawa. Nadinig niyo po yung may gawang pananampalataya, alive na alive sa social media, nakakarating sa 7 kontinente sa buong mundo. Nandito ako sa hamak kong kalagayan. Di ba? Amen po tayo doon. Amen. Saan ba nahayag ang kapuspusan ng larawan ng Diyos na sinasamba natin? Di ba sa pamamagitan ni Jesucristo nahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos ng iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan?
Di ba tayong iniimbitahan ng hinahanap ng ating Ama na magiging believers at followers at tagapagligtas natin na nagbabalik tayo ng maraming karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian sa isang Diyos na lumikha ng langit at lupa bilang mga saksi ng buhay ng Diyos ng ating mga banal na propeta ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Amen po ba? Amen. Isa lang yung doktrina natin na may pag-iisip tayong lahat. Isa lang yung direksyon natin lahat. Authentic sa langit. Sino nagsalita kay Propeta Isaias na nilikha ng buong tahanan ng Iglesia ng bundok ng Sayon sa langit? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagsalita kay Propeta Isaias? Siya ang pinapupunta maraming listeners. Di ba mangyayari sa huling panahon na lahat ng may pandinig, lahat ng sumampalataya na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan na iyaong lamang pinagkalooban ng kaligtasan at mana na tagalangit na sa pamamagitan ni Yesu Cristo ay paniniwalaan natin ang Diyos ay Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula. Di ba tinanggap natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Tinanggap natin at tinaniwalaan natin na ang Diyos na sinasamba natin ay Espiritu at katotohanan. Nagkaroon ng deliverance ng acceptance sa atin, kaya tayo naligtas, nagkaroon ng pagpapasakop ng tanggapin natin ang Diyos na sasambahin natin ng Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng tagapagligtas? Kung saan ako naroon kayong lahat. Kung ako ay iniibig nyo, gaganapin niyo yung utos ko. Nasamba ho ba natin ng Diyos na di natin nakikita sa Espiritu at katotohanan? Amen po ba tayo doon? Amen. Meron pa po ba akong makakasama at naghihintay ng katuparan magaganap sa ating lahat sa huling panahon? Na mga pure servant? Ito ako sa social media. Na i-deliver ko sa inyo na maliwanag sa sikat ng araw ang palatuntunan na ikinabuhay ni Haring David, ang palatuntunan na ipinabuhay ni Haring Solomon, ang palatuntunan na ipinabuhay ni Josue, ni Gideon. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. God is alive in this place, in the seventh continent, all over the nations. Kaya muli, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat. Nadinig nyo na nagpakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo sa mga banal na apostol ng Kordero. Huwag magulumihan na ng inyong pag-iisip, huwag kayong mahintakutan. Ako nga rin ito, ako'y Espiritu at walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Hindi niya sinabi sa mga banal na apostol na ako'y tao. Ang sinabi, ako'y Espiritu, walang laman, walang mga buto. Copy po. Maliwanag sa sikat na araw na sinamba ng mga banal na apostol na saksi sila sa iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan ng pagsamba. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong last days na ibinigay sa atin sa pagsisirimonya natin. Napakadakilang ibinigay sa atin okasyon ito na hindi magwawakas ang pagsamba natin. Kaya wala kayong mararamdaman kay hipokrituhan na naibalita ko sa inyong lahat ito na wala tayong magiging dahilan na hindi natin natinig ito. Amen po ba? Amen. Ito, nasa isang hamak at tukang kalagayan. Nasa ng mga maralagya at nasa ng mga sikat na bansa. Hinahanap ng Panginoon Diyos para maramdaman, marinig niya yung merong pumupuri sa kanyang mga gawa. Nasaan yung mga nagsinikap ng sanlibutan? Nasaan yung malalaking relihiyon? Ano hinihintay ng malalaking relihiyon? Di kahihiyan at kagibaan. Magsasambulat sila ng lakad ngayon. Sino pipigil sa Panginoon Diyos? Sinabi na, magaganap yan. Nararamdaman nyo ba yung nangyayari ngayon? Kaya napakapanganib nitong last days Kaya ang bilin sa atin, huwag natin i-ignore ito. Huwag natin lilimutin ito.
Dahil dito tayo magkakaroon at sasagana ng kaalaman at unawa, dito tayo makakaramdam ng pag-asa sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. At dito tayo tinatatakan ng patotoo para makatiyak tayo na tayo ay mananagumpay na maglalakbay dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Dahil may darating na panganib sa huling panahon. So kami po ay nagagalak na sa mga nakarinig. Papasok po ako doon sa mission sa magaganap sa atin. Mapalad ang mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ano sabi sa ating lahat? Naiisa yung pag-iisip na bumago ng pag-iisip natin. Ano sabi sa atin nung ating iniintay? Ako ay madaling paparito. Amen po ba? Amen. O di binigyan tayo ng katiyakan na kung siya'y paparito, binago yung pag-iisip natin. Meron tayong pag-iisip ng paparito. Amen po ba? Amen. Ngayon, evaluate natin. Paano kung lilibutin natin ito? Paano na lang? Hindi ang mararamdaman pala natin kakinakilabot na takot at nalulupay-pay na lang tayo. Ngayon, kung i-apply natin, di buhay na buhay ang pag-asaw natin. May gawa yung pananampalataya na nadinig natin sa social media na itinahayag sa 7 kontinente sa buong mundo upang ang lahat na may pandinig wala nang maging dahilan pa. Amen po ba? Amen. Siya nangyari. Siya maghahari ang kordero sa banal na bundok ng Zion. At sa mga taong nakakarinig na gagawin niyang tahanan yung ating puso't pag-iisip na hindi mawawala sa labi natin, sa akal at lahi natin ang Diyos Espiritu. Amen po ba? Amen. Mga saksi tayo ng ating iisang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa, buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa, hanggang sa maganap na yuhula ng mga banal na propeta. Sa mga nagbabantay at naghihintay na iisa yung doktrina, iisa yung destinasyon natin sa langit. Ano po? Amen po ba? Iisa yung daan na sama-sama tayong nabuhay sa daan ng katotohanan ng Diyos Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. So, God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. God bless people of Zion. We thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kung nais natin makatiyak sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, pakaingatan natin yung mga bagay na nadidinig natin. Ingatan natin sa ating puso, ipamuhay natin, tuparin natin mga kapatid at mga kaibigan, at lalong takila na ito'y patuloy na ibahagi sa ating mga kapwa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ingatan natin ang putos upang ingatan tayo ng Panginoon at patuloy natin itaas ang dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila. Magalak tayong magsilawit. Great and marvelous are thy works. Patuloy natin ipahayag mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways,
King of Saints, Thou King of Saints. Magsidalangin tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos naman, nagagalak kami, Panginoon, na patuloy mong ipinapaalala sa aming Panginoon ang napakadakilang katwiran na ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Amen. Na dito, Panginoon, patuloy namin naunawaan, patuloy na nananariwa sa aming mga alaala, sa aming mga pag-iisip, kung gaano kadakilang bagay ang hinihain mo upang ang bawat isa, Panginoon, ay magkamit ng kabuhayang walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na nagbigay ng mga dakilang halimbawa kasama ng mga banal sa panahon nakalipas upang sa amin ngayon, Panginoon, na mga tinatnan ng salita sa huling panahon ay makilala ka namin na hindi isang Diyos na tunay, banal, espiritu, walang dungis at walang kapintasan sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng aming Panginoon Yeso Kristo. Amen. Salamat, Panginoon. Alam namin na Ikaw ang nag-iingat sa bawat isa. Ikaw ang naglalapit sa mga nalalayo at sa mga nalalapit. Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng kalungguran upang ang bawat isa ay patuloy na tahanan ng kagalahan sa pagtupad sa pagbubuhay-buhay sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng panahon, sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen.